Sige, sa oras na ito ay alam ko mga pagod kayo pero ang papawi na kapaguran natin ay yung presensya ng Diyos at yung salita ng Panginoon. Sige, tayo sama-sama muna yumuko at pumikit, tayo manalangin. Lord, maraming salamat muli, Father God, sa pagkakataong ito. We thank you so much, Father God, for this privilege, Panginoon. At kami, Lord, ngayon ay makapag-aaral ang inyong buhay at makapangyarihan salita. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sapagkat tunay nga po na napakabuti niyo po sapagkat yung gawain ngayon sa lugar na ito, hindi po niyo po hinayaan na hindi po, Lord, Panginoon, o mahadlangan na, O God, sa dahil po sa panahon. Salamat at patuloy po, Lord, pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami, O God, ito po maging pagpapala sa aming pong spiritual life, O God, ng inyong mga buhay at makapangyarihan salita. Muli po, Lord, ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Okay, sa gabing ito, ang aking pong ituturo ngayon sa inyo ay yung pamagat about the amazing faithfulness. Alam niyo po, makikita po natin ngayon sa ating pag-aaralan ay yung nakamamanghang katapatan ng mga unang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon Diyos. Alam niyo po, kakaiba po yung katapatan ng mga taong ito sapagkat sa kabila na handa silang mamatay, sa kabila na handang mawala sa kanila yung napakagandang pribilehiyo na tinatamasa nila, pero ang hindi nila kayang talikuran at talikdan ay yung kanilang tapat na pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito yung tatlong kalalakihan na kabataan na merong tamang relasyon, pananalig, pananampalataya sa Diyos. Pero sila po ay primary official ni King Nebuchadnezzar. At itong si King Nebuchadnezzar ay during that time ay pinaka-powerful king in the whole world. Ang panahon ng Babylon Empire. Ito yung isa sa naging makapangyarihang emperor sa lumang tipan during that time, itong Babylon Empire. At ang hari dito ay walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. At talagang buong mundo ay talagang sumusunod sa kanya sapagkat siya yung pinakamakapangyarihang hari. At meron siyang tatlong opisyales, tatlong pinakamataas sa tauhan, walang iba kundi si Shadrach, Meshach, and Abednego. At isang araw, itong haring King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang rebulto na ang taas ay 70 talampakan ng taas. At ang lapad niya ay 9 talampakan ng lapad. At ito ay, nung mayari ay pinalagyan niya ng kalupkop na ginto yung labas ng rebultong ito. At ipinatayo niya sa kapatagan ng Dura, Babylonia. At nung ito'y matayo na, kanyang ipinag-utos sa kanyang kanang kamay na talagang kailangan kapag pinatugtog yung lahat ng uri na sabay-sabay na mga instrumento at ipinatawag niya yung lahat ng kanyang mga opisyales sa kanyang bansa at patutugtugin yung libo-libong mga iba't ibang mga tambuli, flauta sa aabutin ng mga tugtog na ito. Ang utos niya ay kailangan lahat ay magpatira pa doon sa Diyos-Diyosan na kanyang ipinagawa. At yung mga makakarinig, saan man daw kailangan nilang yumuko. At kapag hindi ka yumuko, ikaw ay papatayin, iahagi sa naglalagablab na pugon. At dito natin ngayon sisimulan, makikita natin dito, i-highlight ko sa inyo kung gaano katindi ang katapatan noong tatlong mananampalataya na hindi sumunod sa utos ng hari na kanilang amo. Kasi yung kanilang hari na walang iba kundi si King Nebuchadnezzar ay isang haring pagano. Itong haring ito ay hindi kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Pero napakamakapangyarihan niya. Pero itong 3 tauhan niya na napakalaki ang tinatamasang mga pribilehiyo, meron silang mataas na posisyon sa pangunguna ng Haring King Nabucodonosor, may magandang tirahan, maaaring may magandang mga sasakyan, may magandang mga pananamit, may magandang mga sahod, maaaring ang laki ng kanilang income, mga ginto, ang kanilang mga sinasahod sapagkat during that time, ang Salipino na pilak, ginto. At maaaring napakasarap yung mga kinakain ng 3 ito sapagkat sila ay isa sa talagang mataas na mga opisyales ni King Nabucodonosor. Pero, dito natin masusubok kung gaano katapat, ka-faithful itong 3 ito sa Diyos, hindi sa kanilang hari. Sapagkat pag pinag-uusapan na ang patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanilang hari, mas pipiliin nila kung ano ang mas mainam para sa kanilang pananampalataya. Okay, basahin natin yung dinasabi sa Daniel chapter 3 beginning verse 1 up to verse 15. Daniel chapter 3 beginning verse 1 up to verse 15. Ito yung kwento sa aking sinasabi patungkol sa Haring Nabucodonosor at sa 3 mga mananampalataya na Hebreo na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong ginto na 70 talampakan ang taas at 70 talampakan ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, lalawigan ng Babylonia. Verse 2. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno, mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Ide-dedicate, itatalaga yung pinagawa niyang rebultong 70 talampakan ng taas. Pinatawag niya lahat ng kanyang mga opisyales at kasama ang mga taong bayan na sasakupan niya. At ang sabi sa verse 4, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao. Pansinin niyo po, itong kautusan ni King Nabucodonosor ay sa lahat ng tao nung panahong iyon. Sapagkat very powerful ang tinatawag na Babylonian Empire. Napakayaman, makapangyarihan ni King Nabucodonosor. Yan, sabi diyan, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita na iniuutos sa lahat ng tao na mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nabucodonosor na sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa at iba pang mga instrumento. Pansinin niyo po, lahat ng tao sa bawat lipi, bawat bansa na makakarinig ng sabay-sabay na patutugtugin, hihipan, papaluin ng mga iba't ibang mga instrumento, kailangang magpatira pa, kailangang sumamba. Hindi lang yung kanyang bansa na nasakupan, kundi kapag ito'y umabot sa kalapit na mga kanyang kaharian, dapat silang sumunod sa kanyang batas. Ano pa ang sabi? Sa verse 6, sino mang hindi sumunod sa utos na ito, iahagis agad sa naglalagablab na pugon. Ibig sabihin talagang iihaw, talagang susunuging buhay ang bawat isang taong lalabag sa kautusan ni Haring Nabucodonosor. And then verse 7, nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Lahat ng taong nakarinig, lahat ng taong inabot ang pampalakas tinig, lahat ng taong nandoon sa harapan ng rebultong iyon, lahat sila ay sabay-sabay na yumukod. Bakit hindi kayo yukod? Kasi hindi ka bibiruin ng batas at kautusan ng hari. Kapag ikaw ay hindi yumukod, kapag ikaw ay hindi nagpatira pa, kapag ikaw ay hindi lumuhod at sumamba sa Diyos-Diyos ang iyon, iahagis ka sa naglalagablab na pugon. Pero ang tanong, meron 3 na hindi yumukod. Meron 3 na hindi sumunod doon sa utos ng hari. Ito nga, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan niyo mga kapatid, bago ko ituloy yung pagbasa doon sa verse 8 up to following verses. Ano ba yung kalagayan ng 3 ito? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila ay mga high-ranking official ni King Nabucodonosor during that time.
Hindi sila basta-basta tauhan. Sila ay nandoon sa palasyo ni King Nabucodonosor. Sila yung mga humaharap sa mga bisita. Sila yung mga nag-uutos sa marami mga tauhan ni King Nabucodonosor. Sila yung mga high-ranking officer ng Haring Nabucodonosor. At tiyak dahil sila sa palasyo, nandoon, wala sa labas ng palasyo, napakalaki ang tinatamasa nilang pribilehiyo. Sapagkat sila ay nandoon mismo sa palasyo ni King Nabucodonosor. Maaring lahat ng kinakain na masarap na pagkain ni King Nabucodonosor ay kasalo sila. Sa taas ng kanilang tinatanggap na sahod, maaaring buwan-buwan o linggo-linggo ay talagang malaki na ang kanilang naiipon, nai-invest. At maaaring meron silang napakagandang tirahan, meron silang mga alalay, meron silang mga bodyguard, meron silang magagandang sasakyan, yung mga karwahe, yung parang kalesa na hinihila ng mga kabayo, yun yung mga sasakyan nung araw na maikukumpara mo ngayon sa mga limousine, Mercedes-Benz. Maaring ganon ang sitwasyon nung buhay nung tatlo. Pero, hindi nila tinalikuran ang kanilang pagpapahalaga, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos. Gaano ba yung yumukod sila? Saglit lang naman yon. Kasi kung hindi sila yuyukod, mawawala yung magandang pribilehiyo, mawawala yung magandang tirahan, mawawala yung magandang kita nila, mawawala yung masarap na buhay nila. Kung sila ay hindi yuyukod. Pero kung sila ay yuyukod, tuloy ang magandang tinatamasa ng buhay nila. Pero makikita natin dito, kaya nga ang pamagat ng ating pinag-aaralan ay the amazing faithfulness, ang nakamamanghang katapatan ng tatlong ito. Ano ang sabi dito sa verse 8? Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig ng tatugtog ng mga instrumento at sino mang hindi sumunod ay iahagi sa naglalagablab na pugon. Verse 12, hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Verse 14, sinabi niya Shadrach, Meshach, at Abednego. As a verse 13, nagalit si Hari Nabucodonosor at nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Nung marinig ni King Nabucodonosor na nakarating sa kanyang balita na yung itong mga sipsip na mga mamamayan na kanyang bayan ay talagang naninibugho sapagkat ito namang mga kalalakihang ito iba ang lahi, mga Hudyo to, pero may magandang posisyon sa Hari Nabucodonosor, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na ito talaga ay mapahamak. Kaya isinumbong nila kagad yung ginawang hinding pagyuko, hindi pagsunod ng tatlo na itong mga tauhan ni King Nabucodonosor. Kaya nagalit si King Nabucodonosor sapagkat for the first time, merong mga tao na hindi sumunod sa kanyang utos. Sapagkat sabi nga, may kasabihan, sa panahon ng mga lumang tipan, ang utos ng hari ay hindi mababali. At kapag ang hari ang nagsalita, hindi po pwedeng hindi ka sumunod. Sapagkat ang hari during that time ay parang Diyos na talagang kapag nagsalita ay dapat sundin. Pero, for the first time, naranasan ni King Nabucodonosor na merong hindi sumunod sa kanyang ipinag-uutos. At ito nga, yung tatlong high-ranking officer niya sa kanyang palasyo. Ano ang sabi? Sa verse 14, sinabi niya, Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Ito ang tanong ni King Nabucodonosor sa tatlong kanyang tauhan na kanya ngayon kinokompront, nasa harapan na niya. At ang sabi niya sa verse 15,
Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Yan na po. Makikita po natin yung tagpong ito. Talagang galit na galit si Haring Nabucodonosor sapagkat for the first time, yung kanya pang 3 opisyales ang lumabag sa kanya, hindi sumunod. At ito ngayon, muli niyang binigyan ng pagkakataon, sa sandaling marinig nyo ang mga tunog ng instrumento, kailangan nyong lumuhod, kailangan nyong magpatira pa sa Diyos ang pinagawa ko. Kapag hindi kayo nagpatira pa, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung merong Diyos na magliligtas sa inyo. Mga kapatid, kung kaya tayo sa ating panahon, merong ganyang senaryo sa ating buhay, ano ang ating gagawin? Wag na yung pagyuko sa Diyos-Diyosan. May pagkakataon sa buhay natin na ano papahalagahan mo? Yung mga bagay na tinatamasa mo o yung pananalig mo at pagpapahalaga sa Diyos? Ano pipiliin? Ito sa panahong ito, mga kapatid, dito, dalawa ang pagpipilian ng 3. Kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, magandang estado sa buhay. Pero kapag sila yumukod, tuluyang masarap na buhay nila. Pero kapag hindi sila yumukod, lahat ng iyon na itong daspat mawawala, pati buhay nila. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Kaya dito, nung first time ko ito na mabasa sa Bible, pinagbulay-bulay, talagang grabe akong na-challenge, grabe akong napagpala sa 3 Hudyong ito na ang tindi ng kanilang pananampalataya, ang tindi ng kanilang pagpapahalaga, ang tindi ng kanilang pag-ibig sa Diyos na hindi nila kayang baliwalain, ipagpalit sa kahit anong bagay. Kapag ang pinag-uusapan na ay pagkatwa at pagtalikod at pagpapawalang halaga sa Diyos, hindi nila kayang baliwalain ng Diyos. Kasi during that time, sila ay napakaganda ang pribilehiyong tinatamasa sa kanilang buhay. Napakayaman ang hari na kanilang pinaglilingkuran. Napakasarap ang mga pagkain kinakain nila. Napakaganda ang mga pribilehiyo na nagmumula sa palasyo at gobyerno ni King Nabucodonosor. Wala ka nang hahanapin pa. Napakasarap ng buhay nila. Pero dumating sa punto na itong kanilang haring pinaglilingkuran ay inuutusan silang lumuhod, yumuko, sumamba sa isang Diyos-Diyosan na may mata pero hindi nakakakita. Sa isang Diyos-Diyosan na may ilong pero hindi nakakaamoy, kahit napakataas. Sa isang Diyos-Diyosan na merong mga kamay pero hindi kayang gumalaw. Sa isang Diyos-Diyosan na merong mga paa pero hindi kayang lumakad. Merong bibig pero hindi kayang makapagsalita. Alam yun ng 3. Yung Diyos-Diyosang ito ay hindi tunay na Diyos sapagkat ito'y bato lamang na nilagyan ng kalupkop na ginto. Bagamat napakalaki, napakalapad, makapangyarihan yung nagpagawa, pero alam nila kung sino yung Diyos nilang sasambahin, paglilingkuran, yuyukuran, yung Diyos na hindi nakikita, ang Diyos ng Israel. Kaya ang ginawa ng 3, sumagot sila. Synchronization. Sabay-sabay silang sumagot sa Haring Nabucodonosor. Ano ang sabi nila? Doon sa verse 16 and 17. Ito yung tinatawag na the amazing faith. Tandaan niyo mga kapatid, ang kauna-unahan na makikita nating aral sa 3 ay yung tinatawag na kamamanghang pananampalataya. Nakawiwindang na pananampalataya. Ano ang sabi ng 3? Sinabi ni na Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na Haring Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo
tungkol sa bagay na ito. Kaya ang sinasabi ni Hari Nabucodonosor, sila'y ihahagi sa naglalagablab na pugon kapag hindi sila yumukod. Pero sabi nung tatlo, wala po kaming tutol, wala po kayong masasabi sa bagay na ito. Tanggap nung tatlo na sila ay ihahagis doon sa pugon ng hari, sapagkat hindi nila kayang sumunod sa Hari Nabucodonosor. Ano pa ang sabi sa verse 17? Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Sabi po nung tatlo, kung yan po ang gusto ninyo, kapalit ng aming tapat na paglilingkod sa inyo, pagsunod sa inyo bilang aming hari, pero parang sinasabi ng tatlo, pero hindi po namin kaya natalikdan. Hindi po namin kaya na bigyan ng masakit na kalooban sa aming Diyos sa sinasamba na kami po'y sa ibang Diyos-Diyos ang yuyukod, magpapatira pa. Hindi po namin niyang kayang gawin. Iginagalang po namin kayo. Kung yan po ang gusto ninyo, gawin niyo po yan sa amin. Wala po kaming tutol. The amazing faith ang nakamamanghang pananampalataya. Nakalulungkot po marami ngayon, Kristiyano, ang liliit na bagay lang, maliliit na bagay lang, nakukuha pong ipagpalit para po ang Diyos ay pahalagahan at parangalan. Sa ating kapanahunan, hindi na po masyadong pinahahalagahan ng napakaraming tao kung paano nila i-glorify, uunahin, iprioritize ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero dito po makikita po natin, handa silang ihagi sa naglalagablab na pugon. Pero hindi sila yuyukod, hindi sila magpapatira pa sa Diyos-Diyos ang iyon. Sapagkat alam nila, yung Diyos-Diyos ang iyon, wasak nila sila yumukod doon. Isa itong napakasakit sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Kaya mga kapatid, makikita po natin, ang pinag-uusapan dito, buhay, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, pero lahat yon isinet aside ng tatlo. Lahat yon kaya nilang i-let go, pero ang hindi nila kayang i-let go ay talikuran nila ang Diyos sa kanilang nakilala at sinasamba. Nakamamangha, nakaka-amaze na meron palang ganitong klaseng mga unang mga mananampalataya na kayang i-let go ang kayamanan, magandang buhay, ang kanilang posisyon, ang kanilang katanyagan, pero hindi nila kayang i-let go yung Diyos na hindi nakikita, pero kanilang totoong sinasamba at pinaglilingkuran. And then, second point, the amazing trust. Matapos sabihin ng tatlo na wala kaming tutol, mahal na hari, kung yan ang gusto mo, gawin niyo po yan. Wala kaming tutol. And then second point, Daniel chapter 3 verse 17, ang sabi ng tatlo uli sa hari, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Grabe yung tatlo. Wow! Ano sabi ng tatlo? Gawin niyo po kung yan ang gusto niyo. With respect. Pero, mahal na hari, yung Diyos namin na pinaglilingkuran, yung Diyos namin nakilala, yung Diyos namin laging sinasamba, yung Diyos namin laging gino-glorify, yung Diyos namin laging dinadalanginan, siya po ang magliligtas sa amin sa pugon na yan, pati sa inyong kapangyarihan. For the first time, merong mga tao na nakapagsalita ng ganyan sa makapangyarihang hari na parang Diyos na during that time. Yan ay si King Nabucodonosor. Nakakamangha, nakakagulat, handang mawala ang magandang buhay, handang mawala ang posisyon, handang mawala ang karangyaan, handang mawala ang malaking kita, handang mawala ang magandang tinatamasang buhay, pero hindi nila kayang mawala ang Diyos na kanilang nakilala, hindi nila kayang talikuran. Maraming tao kayang talikuran ng Diyos para lang sa pangarap. Maraming tao sa buong mundo kayang talikuran ng Diyos para lang sa mga bagay sa mundo.
Mga pangarap pa lang yon, tinatalikuran na. Pero itong tatlong ito, pangarap, magandang buhay, katanyagan, kasikatan, posisyon, buhay nila, handa nilang ibuwis. Pero hindi nila kayang talikdan ang Diyos nilang nakilala at Diyos din natin ngayon. Alam niyo mga kapatid, nung una ko itong mapag-aralan, ito yung nagpatibay, ito yung nagpatatag, ito yung nagpatibay ng pundasyon ng aking pagsunod at pananampalataya, itong mensaheng ito. Nung first time ko itong napagbulay-bulay, nung first time na ibinigay sa akin ng Diyos yung mensaheng ito, grabe, nanliit ako sa sarili ko. Nanliit ako sa aking ginagawa na pagsunod sa Panginoon. Sapagkat nakita ko, grabe pala itong mga unang mga mananampalatayang ito. Hando na sila sa peak na kanilang estado sa buhay. Talagang sobra sila talagang tagumpay. Pero nung dumating yung test sa kanila, hindi sila nasubok ng Diyos. Hindi nila tinalikuran ang Diyos. Yung makapangyarihang hari, grabe yung sinabi nila. Mahal na hari, kung yan po ang gusto niyong gawin sa amin, gawin niyo po, wala kaming tutol. Pero ito lang po sinasabi namin sa inyo. Yung Diyos namin na pinaglilingkod at nakilala, siya po ang magliligtas sa amin sa pugo na yan, pati sa inyong kapangyarihan. Wow! Praise God! Meron palang ganitong mga klaseng mga mananampalataya na ngayon po sa gabing ito ay na mahahamon tayo sa kakaibang pagpapahalaga sa kanilang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. At ako'y naniniwala na panibago na naman tong word of encouragement and inspiration sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel worldwide. Itong mensahe ito. And then, next point, the amazing obedience. Yung una, the amazing faithfulness. Yung pangalawa, the amazing trust. Itong pangatlo, the amazing obedience. Ang nakamamangha na pagsunod. Anong sabi ng tatlo sa verse 18? Chapter 3 ng Daniel? Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos. Ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Yun ang pinakamatindi ron. Kapatid, yung sinabi ng tatlo sa verse 18, hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ang pinagawa ninyo. At hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos ang ipinagawa nyo na yan. So makikita po natin mga kapatid na minsan maraming Kristiyano kapag hindi gumalaw ang Diyos sa kanya, hindi ginarant ng Diyos ang prayer niya, nagagalit sa Diyos. Kasi sinusumpatan niya ang Diyos. Ano ka ba namang klaseng Diyos? Kayang-kaya mo akong iligtas, kayang-kaya mong gumawa sa buhay ko. Naglilingkod ako sa iyo, tapat ako sa iyo. Wala ka palang kwenta. Marami pong ganyang mga tao. Sinusumpatan ng Diyos kapag yung gusto niya ay hindi nangyari kapag siya ay sumusunod sa Diyos. Pero dito mamamangha ka. The amazing obedience. Sabi ng tatlo, hindi man kami iligtas ng aming Diyos dahil sa pagunayan, matustaman kami, maging parang uling, pero mamamatay kami, hindi kami sasamba, hindi kami maglilingkod sa Diyos na yan na ipinagawa mo. Wow! Praise God! Kaya mga kapatid, makikita natin the amazing faithfulness, ang nakamamanghang katapatan ng tatlo. Kaya nga nung ito ay first time kong tinanggap sa Panginoon yung mensaheng ito, wala. Nanliliit po ako sa sarili ko. Wala pa pala ako nagagawa. Kung ikukumpara ko po yung sarili kong paglilingkod, during that time na naglilingkod ako,
Wala pa pala akong nagagawa. Kaya parang ang lagi kong tanaw sa sarili ko, wala pa akong nagagawa. Grabe itong tatlong ito. Kaya kung isa sa puso po natin at nanamnamin po natin itong Daniel chapter 3 beginning verse 1 up to following verses, at kapag ito talaga ay natimo sa puso't isip natin, hindi ka naman lalamig. Hindi ka natatalikod sa Panginoon. Kasi dito nakita natin, itong tatlong ito handang mamatay, handang mawala ang lahat, handang matusta, handang maging uling, pero hindi sila maglilingkod, hindi sila tatalikod sa Diyos nilang pinaglilingkuran. Alam niyo po kung ano nangyari? Nag-init po ang punong tenga ni King Nabucodonosor nung marinig po niya yung sinasabi ng tatlo. Synchronize po yun, sabay-sabay. Iisa po ang sinasabi ng tatlo. Kaya umuusok po ang tenga ni King Nabucodonosor sapagkat nabastos siya. Hindi sa binabastos para baliwalain. Kaya lang, ang pinag-uusapan na dito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinatatalikuran sa kanila, at ang pinasasamba ay yung Diyos na walang buhay, yun ang hindi nila kayang gawin, itong tatlong ito. Sapagkat sobra ang kanilang pagpapahalaga, pagmamahal, pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at lupa na hindi nakikita, at Diyos din natin ngayon. Kaya mga kapatid, dito po sa verse 19, namula ang mukha ni Hari Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego, kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Mainit na yung pugon, naglalagablab na sa sobrang galit ni King Nabucodonosor. Inutusan niya yung mga tauhan niya, gatungan niyo pa yan, gatungan niyo pa yan, painitin niyo pa yan ng 7 beses. At itong tatlong ito, sabi niya, ano sabi sa verse 20? Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang mga kawal, nagapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego, at ihagi sa naglalagablab na pugon. Sa sobrang galit ni King Nabucodonosor, na ayaw sumunod ng tatlong ito, first time niya naranasan yon, first time niya naka-encounter ng ganon, na hindi sumusunod, ipinaglalaban yung Diyos nila. Kaya ang sabi niya, painitin nyo pa yung pugon na yan. Gatuhan nyo pa yan. 7 beses nyo pang painitin. Tinawag niya pinakamalakas sa tauhan niya. Igapos nyo mga iya, igapos nyo, talian nyo, at ihagis nyo ngayon sa pugon. Ano ang sabi sa verse 21? Ginapos nga sila ng hindi na inaalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang mga nakasuot sa kanila. Inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Sa sobrang lakas ng apoy, maaaring ginatungan ng todo-todo, lumabas na halos yung apoy doon sa bunganga ng purno. At yung merong daladala kila Shadrach at Meshach at Abednego, na ihagis nila sila Shadrach at Meshach at Abednego sa pugon, pero yung medala, sinipa ng malakas na boltahe ng init, at nauna pang namatay yung tatlong may daladasala para at naghagis sa kanila. Bakit nangyari yon? Gumalaw ang Diyos. Yung divine intervention ng Diyos sa kanyang tatlong mananampalataya na nakita niya na talagang ipinaglalaban siya sa haring makapangyarihan ay hindi kayang pabayaan ng Diyos. The same thing with our generation. Kapag nakikita ng Diyos na tayo'y totoong nagmamahal, pinaprioritize natin ng Diyos. Hindi natin ipinagpapalit sa anumang bagay sa ibabaw ng mundo, anumang pangarap natin, saan man tayo makarating, anuman ang marating ng ating buhay, pero lagi nating pinaprioritize ang Diyos para unahin, para parangalan, para paglingkuran, para sambahin. Anuman ang ginagawa sa atin hindi maganda, may Diyos na mag-iingat at magtatanggol sa atin. Hindi tayo kayang pabayaan ng Diyos. At yan po, yung aking pong pinanghawakan sa buhay ko. Na kahit sa mga panahon na delikado, sa mga panahon na natatakot ang mga tao sa buong mundo, pero ako, pinanghawakan ko, meron Diyos na mag-iingat sa akin. Meron Diyos na magpuprotect sa akin dahil sumusunod ako sa Kanyang kalooban.
Kaya itong tatlong ito, sabi dito sa verse 23, samantalang nakagapos pa rin at bumagsak na naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Hari Nabucodonosor at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng Diyos? Nung itapon sa naglalagabla na pugon yung tatlo, agad kinalag ng anghel ng Diyos yung kanilang mga tali. At sila'y lumalakad sa apoy na hindi nasusunog. At nagsugo ang Diyos ang isang anghel para sila ay ingatan sa napakainit na boltahe ng apoy. Dahil nakita ng Diyos yung kanilang katapatan, yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pagsunod na walang kapantay sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tiningatan sila ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo naging tapat, kapag tayo tapat na nagtitiwala, kapag tayo tapat na nananampalataya, kapag tayo tapat na sumusunod sa Panginoon, meron Diyos na kayang magsugo ng mga anghel mula sa langit ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Wala tayong dapat ikatakot. Kasi ang susi lang, lagi lang tayong maging tapat. Lagi lang tayong magtiwala. Lagi lang tayong tapat sumunod sapagkat ang Diyos ang bahala sa atin. Ganyan ang naranasan nung tatlong magkakaibigan. Alam niyo nangyari? Pinuntahan sila nung hari, kinawayan sila, Shadrach, Meshach, Abednego, pumahong kayo dyan. At nung makita niya na lumabas sa hurno, ni buhok hindi nasunog, ni yung damit hindi nag-amoy usok, gumawa siya ng panibagong kautusan na walang manlilibak, walang magsasabi ng pangit sa Diyos yung tatlo, sapagkat ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at talagang napakatindi na nagliligtas, gumagawa ng himala. Naniwala si King Nabucodonosor sa Diyos yung tatlo na ipinaglalaban. Kaya mga kapatid, pag tinuloy niyo yung kwento dyan, basahin niyo Daniel chapter 3, tapusin niyo yan, napakaganda niyan, yung tatlo ipinromote ni King Nabucodonosor. Mataas na yung kanilang posisyon dahil sa nangyari, pinaglaban nila ang kanilang Diyos. Itinaas pa sila sa posisyon. Lahat ng mga taong may kaugnayan kung bakit sila napatapon, lahat yun itinatawag ni Haring Nabucodonosor. At hindi pa sumasayad, namatay lahat sila. Kaya mga kapatid, makikita natin sa mensaheng ito ngayong gabi, kapag tayo tapat, nananampalataya, nagtitiwala, sumusunod ng buong pagmamahal sa Panginoon, yan ay hindi kayang baliwalain ng ating Panginoon Diyos. Yung promotion, yung rewarding, mararanasan natin. Walang tapat na sumunod sa Diyos na hindi ang Diyos ay gumawa at kumilos sa buhay niya. Lahat ng tapat na sumunod na nampalataya, nagtiwala, ang Diyos ay patuloy nagagalaw at kikilos sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, mapalad kayo sapagkat ngayong gabi ang mensaheng iyan ay ipinaturo ng Panginoon sa tahanang ito. May magandang plano ang Diyos sa inyong pamilya. May magandang nais na marating kayo sa harapan ng Diyos. Kung yung mensaheng ito ay tutularan natin at lalakaran natin. Lagi lang natin ipaglalaban. Lagi lang natin ipaprioritize ang pagsunod, ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga taong naging tapat sa pagsunod sa Panginoon, grabe ang biyaya, grabe ang pabor na ipaparanas ng ating Panginoon.